Kumusta mga ka-faith? Welcome sa ikalimang episode ng ating serye, Tama Legal, Makadiyos, ang katotohanan ng Biblia sa ugaling Pilipino. Ngayon, isang napakapamilyar na linya ang ating hihimayin. Ilang beses mo na bang narinig o nasabi ito sa buhay mo? Bahala na? Madalas, sinasabi natin ito kapag nasa alanganin tayo, kapag hindi natin alam ang gagawin, o kapag parang wala ng pag-asa. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng bahala na? Ito ba ay isang pagpapakita ng matibay na pananampalataya o isa lang ba itong magandang paraan para takasan ang ating mga responsibilidad? Halika't alamin natin ang katotohanan sa likod nito. Unahin natin ang positibong pananaw. Marami ang nagsasabi na ang bahala na ay nagmula sa pariralang bathala na nangangahulugang ipinapaubaya natin sa Diyos ang lahat. Sounds good, di ba? Parang sinasabi natin, Lord, I trust you. Kayo na po ang bahala. May elemento ito ng pananampalataya, yung pagtitiwala, na may mas mataas na kapangyarihan na gagabay sa atin. Sa mga sitwasyong ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya. Naubos na ang ating lakas at talino. Ang pagsasabing bahala na ay isang paraan ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ito yung moment na inaamin natin na hindi natin kontrolado ang lahat at kailangan natin ng divine intervention. Sa ganitong konteksto, ang bahala na ay isang uri ng panalangin. Pero, isang malaking pero. Kailan nagiging negatibo ang bahala na? Nagiging problema ito kapag ginagamit natin bilang shortcut sa katamaran. Halimbawa, may exam ka bukas pero imbes na mag-aral, nanood ka lang ng series buong gabi. Tapos sasabihin mo, bahala na bukas. O kaya naman, may deadline ka sa trabaho pero hindi mo sinimulan hanggang sa huling minuto at sasabihin mo, bahala na si Batman. Sa mga pagkakataong ito, hindi ito pananampalataya. Ito ay pag-iwas sa responsibilidad. Ginagawa nating dahilan ng Diyos para sa ating sariling kapabayaan. Yan sinasabi natin, bathala na biso, pero ang totoo, sinasabi natin, wala akong pakialam, ayoko nang mag-isip, iba na lang ang gumawa. At dito pumapasok ang sinasabi ng Biblia. Malinaw na sinabi sa Aklat ni Santiago, Kabanata 2, Talata 26. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay, and a faith without works is dead. Ibig sabihin, hindi sapat na maniwala at magtiwala lang tayo. Ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang aksyon. Kung naniniwala kang pagpapalain ka ng Diyos sa iyong pag-aaral, ang unang hakbang ay buklatin ang libro at magbasa. Kung nagtitiwala kang bibigyan ka ng Diyos ng magandang trabaho, kailangan mong mag-ayos ng resume at maghanap ng openings. Ang pananampalataya ay hindi magic wand na iwinawagayway mo lang at biglang okay na ang lahat. Ito ay partnership sa pagitan mo at ng Diyos. Ginagawa mo ang iyong parte at gagawin ng Diyos ang kanyang parte. Moral lesson. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang disiplina. Disiplina para gawin ang tama kahit mahirap. Disiplina para magpursige kahit nakakapagod. Hindi ito dahilan para maging tamad. Sa katunayan, ang pananampalataya ang dapat maging gasolina natin para mas lalong magsumikap dahil alam nating may kasama tayong Diyos sa bawat hakbang. Sabi nga, faith is not an excuse to avoid action. Hindi ito lisensya para umupo na lang at maghintay ng himala. Kaya sa susunod na matukso kang sabihin ang bahala na, tanungin mo muna ang iyong sarili. Ginawa ko na ba ang lahat ng aking makakaya? Nagsumikap ba ako? Kung oo ang sagot mo at talagang wala ka nang magagawa, sige. Sabihin mo ng may buong pagtitiwala, batala na. Pero kung hindi pa, kung alam mong mayroon ka pang dapat gawin pero tinatamad ka lang, ibang usapan na yan. Tumayo ka, kumilos, at gawin mo ang iyong parte. Maniwala ka, mas masarap sa pakiramdam ang tagumpay kapag alam mong pinaghirapan mo ito kasama ang Diyos. Sana ay may napulot kayong aral sa ating talakayan ngayon. Huwag nating hayaang maging simbolo ng katamaran ang isang kulturang dapat sana ay nagpapakita ng ating malalim na pananampalataya. Gawin nating tama ang paggamit sa bahala na. Salamat sa panunood mga katama. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang makabuluhang usapan. Hanggang sa susunod na episode,